August 9, Biyernes. Magandang umaga po. Sinusuri na ang water samples na nakuha ng Philippine Coast Guard sa bahagi ng dalampasigan sa Cavite na apektado ng oil spill. Ang kumpanyang Petron naman sinabing posibleng sa barko ng kanilang kontraktor nagmula ang tumagas na langis. Pero itinanggi ito ng kanilang kontraktor. May news to go si Bam Alegre live. Bam! Hawi Kara, sa ngayon, hindi na kulay pula ang dagat dito sa bahaging ito ng Rosario, Cavite. Pero sa ating kinatatayuan, amoy pa rin natin yung masangsang na amoy ng diesel. Masakit siya sa hininga at patuloy na binabantayan ng Philippine Coast Guard ang dalampasigan ng Rosario at Tanza, Cavite. Matapos ditong tumagas ang diesel, ayon nga sa ulat, naging kulay pula ang tubig at nagdulot ito ng fish kill at pagpapa-ospital ng ilang residente. Narito ang report. Dahil madilim na, pansamantalang itinigil kagabi ang ocular inspection sa 3 kilometrong dalampasigan ng Rosario at Tanza, Cavite. Matapos kumalat ang diesel sa karagatan dito. Gayunman, kumuha ng oil samples ang Philippine Coast Guard kaninang madaling araw para suriin sa laboratorio sa Maynila. Bali, ang nakuha natin is yung sample na galing sa barko. 10 tangke ang kinuna namin ng sample doon. Ito yung mga sample na yon. 10. Ito naman yung sample na to, ito yung galing sa shoreline kanina na kinuha natin dyan. Tapos yung 2 botelya naman, ito yung sample na galing sa Petron. Pinag-aaralan ng posibilidad na tumagas ang diesel mula sa terminal ng Petron sa Rosario o di kaya sa tanker na MT Makisig. Sa isang pahayag, kinumpirma ng Petron na may naobserbahang nakalutang na langis malapit sa MT Makisig na pag-aari raw ng kanilang third-party contractor matapos magdiskarga ng diesel sa kanilang terminal sa Cavite. Nag-deploy na rin daw sila ng response team at nag-abiso sa lokal na pamahalaan at Coast Guard. Pinasuri na rin daw nila ang pipeline nila sa lugar at wala raw itong tagas. Ang MT Makisig naman iginiit din sa Coast Guard na hindi nagmula sa kanila ang oil spill. Pagdating ng Bukang Liwayway, naramdaman na ng ilang mangingisda ang epekto ng diesel spill sa kanilang kabuhayan. Yung mga alimasag, hindi na halos mabili, gawa ng langis nga eh. Epektado rin dahil wala nang bumibili ng isda eh. Dahil nga diyan sa na yan, sa oil spill na yan. At saka isa pa yung mga tao na hihilo pag nasingaw ng krudo. Ito yung mga alimasag ng Rosario, Cavite na itinitinda ng 150 pesos kada kilo. Pero yung mga may-ari nito, lugi na dahil hindi na maibenta sa merkado, amoy diesel na kasi. Kaninang umaga, isinailalim ni Rosario Mayor Nonong Rica Frente ang kanyang nasasakupan sa state of calamity. At gagamitin natin yung ating calamity fund for cash for work. Ibig sabihin yung kanilang malilikom na diesel dito, imbis na ibenta sa ibang tao, ay aming babalyuhan halagaan namin ng cash at saka bigas siguro at saka dilata para sa gayon ay magsikap yung ating mga kabayan na malinis, tulong-tulong tayo sa paglilinis. Hawi Kara, nakikita nyo sa inyong TV screen ang live na kuha ng MT Makisig. Ito yung isa sa mga posibleng sanhiraw ng oil spill. Bagamat ito ay tinatanggi nga ng magkabilang panig. Isang panig yung Petron at sa ating pagtitingin, hindi lang yung mga alimasag na apektuhan, pati yung mga isda. Dahil hindi na maitinda sa merkado, ay gagawin na lang itong patis daw. At sa kasalukuyan din, nakailang balik na rito ang helicopter ng Philippine Coast Guard na nagsagawa ng aerial inspection. Samantalang patuloy din nga daw yung survey ng Coast Guard sa mismong dalampasigan at ang kanilang observation. Bagamat hindi na kulay-pula yung dagat at manipis na daw ito, pero delikado pa rin daw sa kalusugan yung fumes, yung vapor nito dahil masama raw ito sa respiratory system. Yan ang latest dito sa Rosario, Cavite. Balik sa inyo, Hawi Kara. Okay, Bam. Ang sinasabi nitong MV Makisig, hindi raw sa kanila nang galing yung tumagas na langis. Meron pa bang ibang barko dyan sa Rosario or sa Tanza nung araw na nagkaroon ng pagtagas na namataan sila na posibleng pinanggalingan itong oil spill na ito o tanging yung MV Makisig lamang yung nandyan? Kara, ito yung nilinaw natin kay Rosario Mayor Rica Frente kanina. At ang sabi niya, dalawa lang daw yung pwedeng sources. Wala namang oil well dito at wala naman daw ibang mga barko rito. So, either manggaling ito dun sa terminal or dun sa tanker na nagdala nung diesel dito. So, it's either or. Although, at this point, two sides are denying it. So, it's still a stalemate so far. Ang tanging makakalutas nito ay isang objective na observation at investigation ng Philippine Coast Guard.
tungkol sa samples na kinuha kaninang madaling araw. Kara? Kung sakaling mapatunayan, Bam, na nanggaling ito either dun sa terminal or doon dyan sa tanker na yan, yung MV Makisig na yan, ano ang sanctions or ano yung mga parusa na maaaring kaharapin kaugnay nitong oil spill na ito? Tinanong din natin yan sa lokal na pamahalaan, hindi siya naging definite doon sa parusa, pero sinabi niya na the imposition of the penalties will be quick and parang ang pinahaging sa atin pwedeng stop yung license. Pero ito ay wala pang definite so far, hindi siya nagbigay nga nung parang is off the record lang, wala pang maibibigay sa atin na definite penalty na ibibigay. Kasi Bam, alam mo, hindi naman ito yung unang beses na nagkaroon ng oil spill dito sa ating bansa. Natatandaan ko noon, nung nagkaroon sa Guimaras, talagang hindi lang suspension or whatever yung nangyari. Pero ang nangyari talaga, pinagbayad doon sa livelihood na nawala doon sa mga tao dahil dyan sa oil spill na yan. Nakikita mo bang mukhang ganito rin ang mangyayari dyan sa Cavite? Kara, alam mo, tama yung observation mo na hindi ito yung unang beses na nagkaroon oil spill sa Pilipinas. In fact, hindi ito yung unang beses na nagka-oil spill dito sa Rosario, Cavite. Alright, as far back as 2011, nagkaroon na rito and same company involved. At that first incident, nagkaroon ng leak sa pipeline. Pero the administration of Petron is saying that this situation daw wala raw leak sa pipeline and mukhang verify yan ng Coast Guard. Kasi kung may leak yan sa pipeline, bubulayan daw eh. Pero sa ngayon, hindi. Yun nga, misteryo pa sa ngayon. Ngayon, kung dun sa imposition, mas malaki rin yung pwedeng maging penalty dahil bukod dito sa Dalampasigan na estimated nila na 3 kilometers, Kara, may naapektuhan din na 5 hectares na marine sanctuary. Kara. Okay, Bam. Napag-uusapan na rin natin yung marine sanctuary. Kumusta na ngayon yung mga isda na nandiyan? May nakukuha pa bang mga isda, yung mga mangingisda dyan or talagang massive na yung fish kill dyan? So far, pagbabantay natin mula madaling araw ngayong umaga, walang fish kill. Kaya nakita yung asin nangalutang ng mga isda. May nahuhuli pa sila, pero ang problema, ayaw na siya tanggapin sa market dahil kasi alam na nga yung oil spill. And pag inamoy mo talaga yung isda, amoy diesel talaga, yung alimasag kanina sa stand-upper ko, amoy, pati mga puset, may distinct na amoy. Na parang, hindi ko kakainin yan. Kung ako'y consumer, hindi ko kakainin yan kung amoy diesel yan. At base sa DNR, gaano pa daw magtatagal bago mawala itong epekto nitong yung may amoy diesel doon sa mga lamang dagat na nakukuha dyan sa Cavite? Kasi yan ang kinabubuhay ng maraming tao dyan. Kara, so far, hindi pa tayo nakakuha ng official assessment from DNR. Pero doon sa statement ng Petron, ang sabi nila, wala raw dapat ipag-alala yung leak ng diesel dahil ito daw ay nagdi-dissolve sa air, nagdi-dissipate on its own. Kaya parang, pero as we can see, nagkaka-epekto ito doon sa tubig dahil nakakabawas ito sa oxygen content ng tubig at kung hindi man mamatay yung mga isda, parang nagkakaroon ng effect sa kanilang sa health ng mga seafood. Eh syempre, kung compromise yung health ng kakainin nating isda, makaka-epekto ito sa kalusugan ng mga kakain. Kara. Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre.